Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Ito muli si Simply Talkies. Dito lang po tayo sa ating sasakyan. This is the raw video na po ito, no? Panandali ang pagbibigay ng komento, reaksyon at opinion sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Ang mainit nga dyan mga kababayan na ito pong nagkaroon na ng mga proclamation rally para po sa mga kandidato pang senador ng iba't ibang mga partido. No, particularly diyan, no, isa sa napakalaking partido o alyansa yung kay Pangulong Bongbong Marcos, no. Kasama na rin diyan yung mga partido ng mga China, no, yung mga Manchurian candidate ng China na walang iba kundi PDP ni Digong, no. At ito pong si Digong doon sa proclamation rally nila para sa kanilang mga senador, no? Pinasaringan na naman po ang Pangulo, tinawag na naman bangag at sinisisi ang administrasyong Marcos bakit hindi daw mapababa ang mga presyo ng mga bilihin. At ganun din po, pinapatunayan lamang ni Digongyo, no, na siyang mag-aantay sa inyo sa impyerno, na siya po ay isang mamamatay tao. No, meron po tayong babasahing article sa inyo na kung saan meron pong siyang nais gawin para po maluklok ang mga tumatakbo nilang mga senador, yung mga kandidato, yung mga nag-aasam, no, nangangarap na manalo upang protektahan ang pamilya Duterte, isild sila sa kanilang mga katarantaduhan at kawalangyaan sa bayang Pilipinas at sa mamayang Pilipino. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa inyong lahat na tumutulong, sumusubaybay, sumusuporta sa ating mga channel members, sa ating mga OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners, sa ating mga guro. May God bless us all. May God bless our country. May God bless and save the Marcos administration from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Ito nga po mga kababayan, no, tulad ng nasabi natin kanina, itong si Digongyo, tinawag na namang bangag ang Pangulo. Dito po sa balita ng GMA News Online, sabi diyan, Duterte laments high rise prices refers to bangag president. O nakita nyo? Yung laments, nagrereklamo siya. Umiiyak siya dahil daw sa taas ng presyo ng bigas at tinawag niyang bangag ang Pangulo. O ito po sabi in a speech at the Club Filipino in San Juan, tinan mo biruin mo, nakakapunta pa ng Norte yan, Metro Manila, nasa Davao yan, o sinong gumagastos dyan? Di ba? May mga pera pala ang Duterte, tapos sasabihin, naghihirap na kami, nagugutom na kami. Ang problema ng taong bayan ay kagutuman at kahirapan. Nek-nek ninyo. May mga pamasahe nga kayong papunta ng San Juan. O anong ginamit niya? Nagbarko. Anong ginamit niya? Sumakay sa eroplano ng Air Force, yung C-130. Dapat nilaglag nyo na lang ito po sabi niya, in a speech at the Club Filipino in San Juan, Duterte again took swipe at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. referring to a president who's high on drugs. O, ano na, itong si Duterte, hindi niya alam kung ano pinagsasabi niya Dati sabi niya, kung totoong bangag yan, dapat na-issue na yan nung nakarang election. Wala kaming nakita sa pangalan ni Bongbong sa listahan ng PIDEA. Wala man siya sa listahan namin sa mga high profile na mga drug lord sa narco yung black book ko. O, di ba paulit-ulit na sinasabi niya yon, tapos ngayon bangag naman daw sa droga, high on. Ano ba talaga? Baka ikaw ang nakabangag ngayon dahil nakapentaning ka na, no? Di ba, paano niyo paniniwalaan si Duterte? Sa mismong bibig niya na nang galing. Walang ebidensya. Kung meron man, sabi niya, lumabas na nung election nung 2022, gagamitin niya mga kalaban para hindi manalo si Bongbong dahil ayan bidyong-bidyo na bidyohan, adik, nagpupulburon. Wala
Sa mismong bibig niya, paulit-ulit, tapos na naman sa proclamation rally, tatawagin niya ang Pangulo, high on drugs. Anong pruweba? Nasaan ang solid evidence? Gawa-gawa lang ng mga minions nyo yan. Halatang sa inyo nang gagaling yung mga naratiba ng inyong mga tanga at bobong mga Duterte supporter. Mga talipandas at bugok na mga supporter tulad ninyo. Biruin mo, sasabihin mong bangag ang presidente sa droga? Wala nga kayong mapakitang ebidensya? Di ba? Tapos, kung makaalipusta kayo, wagas. Pero pag kayo na ang tinira, binalikan kayo, iyak-iyak kayo. Di ba? Nung sinabi ng Pangulong, wala sa aming mga kandidato ang nagtokhang, galit na galit si Bato, umiiyak kayo. Di ba? So, ibig sabihin, pag kayo na ang babato, kayo ang aatake sa kalaban nyo, okay lang. Pero pag kayo nang aatakihin, babalikan kayo, i-rebuttal kayo, umiiyak kayo. Mga crybaby kayo, mga pusong mamon pala kayo. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng galawin, untouchables kayo. Ano kayo? Mafia. Mafia ng mga pusong mamon, mga inutil, talipandas. Ito pa sabi niya, tungkol naman daw po sa high prices ng bigas. Ito na naman tayo sa bigas, mga kababayan. Putang ina talaga tong mga kupal na Duterte na ito. Tulad nitong bigas, which is really tumatama sa tiyan at puso ng Pilipino. Hindi niya nakuha yung yung hindi niya nakuha. Either i-subsidize o whatever, it goes on up and up at nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Mukhang hindi niya kaya na habulin ng presyo. Yun na lang sa pagkain, wag na yung iba. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Gago ka pala, digong Bakit nung panahon mo na ikaw ang presidente, bakit hindi mo nagawang ibaba ito? Hindi mo nagawang ibaba ng 30, 40. Ngayon nga, di ba? Nag-set ng SRP ang DA sa isang klase ng bigas na dapat 57 pesos per kilo lang. Yan yun sa mga imported na presyo ng bigas. So, anong on up and up and up? Ikaw nga walang ginawa noong panahon na yun Di ba? Magkano ang isang kilo ng bigas noon? Umabot ng 80, 90 pero wala kang ginawa. Minumura mo lang ang mga nasa gabinete mo. Di ba? Minumura mo kung sinong gusto mong murahin pero ang pagbababa mo ng presyo ng bigas, yung pagmumura. Eto ba? Pinangako ba ng Pangulo na ibababa niya ang presyo ng bigas o ng bilihin? Ginagawan po ng paraan Sa panahon ngayon, tingnan mo, inflations, lahat tumataas ang presyo ng bilihin. Ang tanging bumababa na lang ay yung mga laway ninyo at mga brief ninyong mga manyakol kayo. Ang yabang mong magsalita Ang kapal ng mukha ninyong magsalita ng ganito. Nung panahon nyo nga, anong nagawa ninyo? Nung ikaw ang namumuno, napababa mo ba? Ng 30? Naggawa ka ba ng mga kadiwa stores? Para doon makabili ng mga murang presyo ng bigas, yung merong konting dekalidad. Di ba? Ang daming kadiwa centers, may kadiwa ng Pangulo, nagbebenta ng mga murang kilo ng bigas. Pero kayo, inaasam nyo pa rin, yung pinangakong 20. Yun ang naratiba ninyo? Di ba? Sabi nga ng DA, pwedeng mapababa ng 30 per kilo ang presyo ng bigas. Pero mahirapan tayo sa 20 dahil yun po ay aspiration lang. Pinapangarap lang, hindi pinangako. Kung magagawa, di okay. Kung hindi, di okay din. Di ba? Intindihin ninyo. Lahat po tumataas ang presyo ng bilhin because of the effects of inflation worldwide. Tapos ikaw, digong, di sana hindi ka pumunta dyan sa San Juan. Sino nag-sponsor sa'yo para bayaran ng airfare mo? Di sana binigay mo na lang sa taong bayan. Hindi na kayo umarkila pa dyan sa yang San Juan Club na yan, mamahalin yan. Di ba? Exclusive yan, Club Filipino, magkano renta dyan? Magkano mga kinain ninyo? Yung ginastis nyo dyan mga poster, mga balloons. Di sana din na lang kayo nagganyan. Di ba? Dapat pumunta na lang kayo sa isang barangay sa basketball court. Doon na lang. Wala nang mga tarpaulin. Mahal pa yan
O di ba kasi sabi nyo, ang mahal-mahal ng presyo ng bilihin, dapat yung basic needs ibigay sa mga Pilipino. O ba't din na lang na kayo nag-ayuda? Tapos magre-reklamo kayo, yun na lang ginastos nyo dyan, no? Ilang libo yan. Di ba? Ikaw, wala kang nagawa sa pagbaba ng presyo ng bilihin noon. Puro pa kayo import, di ba? O, wala nang galunggong import. Wala nang asukal import. Wala nang ganito import. Ang alam mo lang, Digong, importation kasi hindi mo nasawata ang kartel. 'Di ba? Kapal ng mukha mga kababayan. O labas tayo diyan. Ano naman ang sabi niya ngayon? No? Para daw mabakante yung mga sa Senado para sabi niya para makapasok yung mga senador niya. Ano ang gagawin niya? Gusto niyang gawin? Talagang malalaman mong killer eh. Ha? Tingnan ninyo. Lumalabas talaga sa bibig eh. Sa Manila Bulletin, ex-President Duterte, patayin natin mga senador para mabakante. Tama ba yun? Is it a good joke, mga kababayan? Sinasuggest niya, patayin daw ang mga senador? Sino yung mga sitting senators dyan? O yung natitirang 12? Patayin daw. Tapos yung mga yung mga hindi na, wala na yun eh. Ha? Yun na lang re-electionist, patayin mo rin? Ganon? Ha? Para daw mabakante, patayin daw sila? Grabe naman ito talaga mga kababayan, no? Makikita mo at mahuhuli mo sa bibig, ha? Ang pag-uugali at gustong mangyari ni Digong. Killer talaga ito mga kababayan. Lumabas na naman, patayin daw, ha? Ayun ang sabi niya. Ngayon, marami kasi sila. Ano ang dapat gawin natin? Ha? Di patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante? Tama ba yun? Tapos magpapalakpakan pa yung mga audience dyan? Magtatawanan? Sa palagay nyo, nakakatuwa yan? Biruin mo, patayin daw? Word patayin. Talagang itong si Digong, siguro napakalungkot niya, depressed siya pag hindi siya makakapagpapatay ng kapwa niya Pilipino. Parang ganun eh. Biruin mo, tama ba yan na sabihin mo dyan? Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante? Come on. He even mentioned, kung makapatay ka ng 15 na senador, pasok na tayong lahat. O, tingnan ninyo. My God. Tama ba to? Ito ba nasa tamang pag-iisip? O kayo dyan, na sinasabi nyong wala sa tamang pag-iisip ang Pangulong Bongbong Marcos? Tignan nyo sinasabi ni Digong. Tapos sasabihin nyo lang, nagjo-joke? Tama ba yan? Sa palagay nyo, lahat ng nanonood sa inyo, mga adults, may mga kabataan, may mga minor na edad na napapanood kayo. So nadidinig nila yan. Ikaw, Digong, wala kang sensitivity. Okay lang sa'yo kasi ina-accept yung pag-uugali mo. Yung mga pronouncement mo, okay lang sa mga music to the ears of your followers. Pero sabi niya, patayin na lang natin mga senador para mabakante. Kung makapatay tayo ng 15, pasok silang lahat. Biruin mo yan? Nakakahiya po. He also stated that some of the senators ick him. Biruin mo yung parang naaasar siya. No? Naiirita siya sa ilang mga senador kaya patayin na lang daw. Kita nyo yun? O kayo dyan, Escudero, yung mga natitirang 12, naiirita daw sa inyo si Digong, naiinis siya sa inyo, sa mga pagmumukha nyo. Kaya dapat patayin na lang kayo? Grabe oh. Talking of opportunities, the only way to do it is to pasabuging na lang lahat na lang natin yan. Grabe, ano to mga kababayan, nagbabanta? Pasabugin na lang daw yun? Anong pasasabugin mo? Yung batasang pambansa? Grabe mga kababayan, masama po ito. Ha? Ito na pasabugin na lang, patayin na lang. Ha? Grabe mga kababayan, hindi naman siguro nagjo-joke ito. Anong tinira nito mga kababayan? Bakit nakapagsalita ng ganito tong si Digong?
Hoy, kayo dyan, PMP, NBI, dapat imbestigahan nyo ito, oh. Pagbabanta sa mga senador. Ang sabi niya, some of the senators irk. Yung irk, naiirita siya, naiinis siya. Kaya dapat patayin na lang. Kung makapatay sila ng 15, lahat sila pasok na, yung mga senator niya, kasi siyam lang. Tapos ang sabi niya, maganda pa, pasabugin na lang natin yan. Oh my God, mga kababayan, delikado po ito. Ha? Gusto na Digong pasabugin ang batasang pambansa na kung saan nandoon ang Kongreso, upper and lower house, mga kababayan, ay iba to. Nag-uudyok na ito ng kaguluhan. Imbestigahan nyo ito, mga kababayan. Hoy, PMP, nagjo-joke ba si Digong? Sasabihin na naman dyan ni Sal Panelo, nagjo-joke lang po ang Pangulo. That's not a joke. It's not a joke. It's a threat. It's a threat. Tingnan nyo na lang yung sinabi ni National Prosecutor Service sa DOJ na si Prosecutor Padulyon about the grave threat. Diba? You want to inflict fear. Nananakot ka, Digong. Baka yung pananakot mo, baka totohanin yan. May mga, alam ko, may mga gonggong at siraulo kang followers. Mamaya totohanin nila yan. Dahil naniniwala sila sa bawat salita na lalabas sa bibig mo. Bro mo, sabi niya, patayin niya daw. 15, kung makapatay sila 15, lahat sila pasok na. Tapos maganda daw, pasabugin na lang yan. Wow! Hoy, calling PNP. Wow! Calling PMP, NBI. Imbestigahan nyo po. Nandito po sa report ng Manila Bulletin. O kaya mapanood nyo mismo yung video. Hindi po AI yan. Siya po yan. Ha? Ano ka, Digong? High ka rin ba sa drugs? Ba't mo nasabi yan? Wala man lang pumigil sa kanya? Wala man lang nag-advise sa kanya, sir, hindi po natin pwede itong sabihin kasi mainit tayo, ha? Wala po. Hoy! Calling PMP, NBI, oy! Mga senador, tinatakot kayo ng dati ninyong Pangulo dahil naiinis daw siya sa iba sa inyo. Gusto niya kayong patayin, pasabugin. Bisit talaga, mga kababayan. Grabe itong mga Duterte, no? Sabi ko na nga ba, mga killer instinct tong mga to. Ito yung tinatawag nyong mafia talaga sila, eh. Mafia talaga, mga kababayan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.